Magandang Huwebes Santo po sa inyong lahat. Well, alam niyo po, ako'y nag-isip kung ako ba'y magbo-broadcast pa dahil alam niyo naman, nakaugalian natin na pati ang mainstream media ay nagsasarado pag Huwebes Santos at saka Biyernes Santos. Well, pero minabuti ko po na siguro mag-broadcast na rin dahil lang tingin ko po talagang para tayong mga Kristo ngayon bilang mga Pilipino, pasan-pasan ng napakadaming krus, no? Paakyat ng bundok ng Kalbaryo. Kahapon po ay Miyerkules Santo. Miyerkules Santo po ang binabalikan natin ay ang pagtaksil ni Judas kay Jesucristo na kapalit ng 30 pilak ng silver ay ibinenta ang ating Jesucristo sa mga Romano. Ang leksyon po ng Biblia tungkol dyan, well, unang-una po, talaga kinakailangan maging tapat, kinakailangan maging magbantay sa mga taong magtataksil at kinakailangan manindigan, no, doon sa ating mga prinsipyo. Alam niyo po, si Jesucristo, hindi lang po yan isang leader ng ating pananampalataya. Siya po ay isang political leader din, no, na nanindigan na kinakailangan ang mga naniniwala sa Panginoon ay alalahanin din yung mga hinagpis na mga mahihirap. Kaya nga po nakasaad sa Biblia na kinakailangan bigyan ng pagkain ng mga nagugutom, tahanan na walang tahanan, at mga damit ang mga nakahubad. So siya po isang political leader na kinakatukutan din or natakot din sa kanya ang mga Romano. Dahil nga po, yung kanyang mga pananalita ay para bagang nagbibigay pag-asa sa mga naghihirap sa lipunan. Pero bagamat siya po ay nanigbihan sa hanay ng mga nagdurusa at mga mahihirap, siya po ay pinagtaksila ng isang pinagkatiwalaang disipulo na nangangalang Judas, kapalit nga po ng 30 pilak ng silver. Well, sa ating lipunan po, alam na natin kung sinong Judas sa ating bayan. Pinagbigyan po natin siya ng pangalawang pagkakataon para maitayo muli ang karangalan ng pangalan ng kanyang pamilya. Binigo po niya tayo. Dahil bagamat ang inaasahan natin ay gagawin niya nga para malinis ang pangalan ng kanyang pamilya na sinuka ng minsan sa ating kasaysayan, ang Marcos Jr. lalo pang dinungisan ang kanyang pangalan dahil bukod sa pagiging diktadura, bukod sa pagiging corrupt, meron pa pong bisyo na mahilig sa pulburon na hindi naman natin mapupula doon sa kanyang ama. So talaga naman pong yung pagbudol niya sa atin na gagawin niyang lahat para malinis at maitayo muli na maging marangal ang pangalang Marcos ay bininggo niya tayo. At dahil nga po nabudol tayo, para bagang nabiktima tayo ng Judas na ibinenta para kapalit ng 30 pilak ng silver. Ang kapalit nga lang po ng pagbubudol sa atin ay inaasahan natin ay hindi bababa sa 1 trilyon piso na pagnanakaw galing sa kaban ng bayan. Ngayong araw pong ito, Huwebes Santo, ito na po yung huling hapunan ng ating Panginoon. At siyempre, dun sa huling hapunan, matapos niyang pagtaksilan si Jesucristo, ang Judas ay humalik pa sa ating mahal na Kristo. Well, ganyan din po talaga ang ating kapalaran ngayon sa ilalim ng Marcos Jr. Ginisa na tayo sa sariling mantika, pinagpiestahan na ang kaban ng bayan, kung ano-ano pang mga kasinungalingan ang sinasabi ngayon. Kinakalagkad po niya tayo sa kuko ng isang digmaan na wala naman tayong kinalaman. Matapos niyang away ng China, matapos niyang maging sunod-sunuran sa mga Amerikano, dahil nga po sa putong sa gilgid ng silangan, anong ginawa? Tumakbo sa China para sa langis at tumakbo sa Iran para payagan ng ating mga oil tankers na maglaya sa Strait of Hormuz. Taksil po siya hindi lang sa Pilipino, kundi pati na rin sa mga sambayanan ng Iran. Dahil habang siya ay nagsasabi na siya ay non-hostile, pinapayagan po niyang gamitin ng Amerikano ang ating teritoryo dahil nga po dito sa gera ng Amerika laban sa Iran. At bukas po, Biyernes Santo, ay ang araw kung saan ipapako si Kristo patapos niyang pahirapan sila
Patapos siyang pahirapan ng mga Romano na bitbitin ang krus paakyat ng bundok ng Kalbaryo. So bukas po, gugunitain din natin yung Kalbaryo ng ating Kristo na sa ngayon po ay talaga naman pong katumbas ng Kalbaryong dinadaan sa bayan ng Pilipino. Wala pong tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin, lalong-lalo ng gasolina, pagkain, pabahay, at syempre po ang problema ng mas matinding kagutuman ngayon sa ating mga kababayan. Yan po ang kalbaryo na ating binubuhat sa ngayon. Ang ating pag-asa naman po is matapos nating buhatin ang ating mga krus sa bundok ng Kalbaryo, meron naman pong pangako na bagamat mamamatay ang ating Hesukristo, siya'y babangon muli matapos ang pangatlong araw. Abangan po natin ang pagbangon muli ni Kristo. Abangan din po natin ang pagbangon muli ng sambayan ng Pilipino. At sa tingin ko po, yan ay sa pamamagitan ng pagiging presidente ni Inday Sara Duterte at pagbabalik ni Tatay Digong dito po sa ating piling. Hanggang doon na lang po tayo. Hanggang bukas po, Biyernes Santos. Ito po ang inyong spoksang bayan na bumabati na mapagpayapang Huwebes Santos sa inyong lahat. I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines.